So, punta po tayo dito sa Photoshop. Paano po natin gamitin po itong Photoshop? Okay, how we will start. So, first, pag mag-start po tayo, punta tayo ng File, New, and then New Document. So, sa akin, lagay ko po dito Demo. Okay, paano tayo mag-start? Dito po sa preset po natin, pwede tayong humanap po dyan ng mga sizes. Okay, sa akin, A4 size. Next to that is, we have here the unit of measurement. Ayan. Yung resolution, na-discuss ko na po. Pag maliit yung design, hanggang sa A3 ay pwede po natin gamitin yung 300. Pero pag lumampas na po doon, yung laki po ng gagawin po natin na design, ay doon na po papasok si 72. Si RGB mode ay natakal ko na rin po. Pag pang screen lang po yung dinedesign po natin, ipopost po natin, lalagyan natin sa website, ay RGB color. It is, nagpo-project sa kanya is yung ilaw. Pag sa MYK naman, kapag ang project natin ay ipiprint po natin. Kasi ink-based po. Ayan. And other bitmap and then grayscale ay ibang topic po ito. Okay. Next, okay lang po natin yan. Custom. Alright. Next, pwede na po natin ito makita yung canvas po natin. Sa part po na ito ay makita po natin yung mga tools. Okay, and then dito sa properties panel, and then dito sa may pinakadulo is meron tayong layers, channels, and paths. Ayan. So, naka-MYK mode po tayo. Pag gusto mong baguhin yan, okay, check mo lang natin yan. Color settings, pwede tayong pumunta ng ano, ito, mode. Then, pwede po natin ibalik sa RGB. Yan. Ito po yung color mode po natin. Kung gusto mo po pong i-rotate po yung orientation po ng canvas po natin, image rotation, and 90 clockwise. Magla-landscape po yan. To undo is Control Z. Control Alt Z, multiple undo. To redo, Control Shift Z. Okay, so maliwanag po yan. So, this is a new document. Pag lalabas po yung ruler guide, Control R. To change the unit of measurement po is right-click and then dito. Ayan. Next, pag maglalabas ka po ng guide, pwede mong hilain dito. Yan, maglalabas ka ng guide dyan. Yan. Guide. Pwede mo rin punta ka ng view and then pwede mong ilock guides yan. To clear guides, pwede mo na i-clear. To hide guides, Control H. Para may reveal yung guides, Control H mo ulit. Pero kung ayaw mo na yung guide, view, let's go to clear guides. Ayan. So, we are here and then selection tool. For example, sa management muna tayo ng preferences. Punta tayong edit, preferences, and then general. Yun. Pwede mo palang baguhin yung interface mo dito. Kung just in case gusto mong i-light color siya. Pwede. By the way, ang gamit po natin is 6. Okay. Pwede mo i-click dito. Yun. Sa performance, pwede mong i-ano yung ideal range. Kung ilan yung gram na gusto mong gamitin. Basta nandito ka sa ideal range. History states, pwede mong dagdagan yan. Okay. Sa file handling, okay. Kung ilang minutes yung gusto mong automatically save recovery information. And then mo i-click yan. Yun lang. Then, okay. Yan. To zoom in, zoom out, sa akin na scroll lang. Scroll wheel, and then, yan, scroll wheel ko lang. Kung saan nakatapat yung cursor, doon mag-zoom in, zoom out. Ngayon, para ma-edit mo yan, punta ka ng edit, preferences, general. Ayan. Pag naka-uncheck po ito sa general, yung zoom scroll wheel. Pag naka-uncheck po yan, pag i-zoom mo na yan, hindi mo na yan may zoom using scroll wheel. Kailangan naka-hold yung Alt. Ibang approach naman ito. Hold Alt and then scroll wheel. Pwede naman po yan. Pero sa akin kasi, para hindi na ako nahirapan, punta ko ng Edit, Preferences, General, and then, punta ako ng, i-check ko po yung scroll wheel. Okay, para anytime, pag mag-scroll wheel po ako, yun. Yan. Okay. So, ganun din, pag nagkamali ka ng zoom, Control 0 mo lang. Babalik yan sa dati. Another thing is space. Pag space mo, pen. Ipapan mo naman yung window mo. Ayan, mga instructions na ganun. Okay, by the way, I'm using selection tool. Okay, ang Photoshop po is para siyang book. By layer po siya. By page 1, page 2, page 3. Lahat ng ginagawa po natin dyan ay
magkakaroon ng layer. Like example, kuha tayo dito ng shapes. Pagka-click mo dito, drag, kasi may shapes din po. Kung ano po yung approach po sa Illustrator, ganun din po siya dito. Magkakaroon po siya ng shape. Tingnan mo, nagkaroon ng layer. Gawa ka uli ng shape. Pag gagawa mo ng layer dyan, automatic gagawa uli ng another layer. Pero yung rectangle 2 na nasa ibabaw ng rectangle 1. Okay? So, check natin, change natin ng color using this one. Double click natin. So, pag change ng color po sa Photoshop ay iba po. So, dito po pupunta ka, directly, i-click mo siya mismo dito, and then pwede mong ma-change yung color. Nandito rin po yung variety ng color, which is na-discuss ko na po sa Illustrator. Pag na-miss nyo po yun, pwede nyo pong balikan po sa Illustrator. Na-discuss ko na po itong HSB. And then yung hexadecimal code, and then we have here the CMYK percentage. So, pwede kang pumili dito ng color. Yun, matic po yan. Palitan mo na ng kulay yan. Napansin mo, pagkagawa mo ng shapes dito, umibabaw siya dun sa rectangle 1. Ibig sabihin, nasa ilalim niya yung rectangle 1, si rectangle 2. So, paano mo siya ilipat ngayon? Pwedeng dito, click, drag. Ida-drag mo siya, mapapansin mo, may umilaw na linya. Ibig sabihin, siya po ay nasa ilalim na. Yan ang nasa ilalim na ngayon si red. Pwede mo i-click, drag ulit dito para maibalik siya. To redo, Ctrl-Shift-Z. Okay? To undo, Ctrl-Alt-Z. Okay? So, by this time, cut ko na muna ngayon. May part 2 ulit tayo.